Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 1. Let's learn about letter J and F. Day 1. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about letter J and letter F. Day 1. At the end of the lesson, the learners are able to identify the name, form, and sound of the target letters. Isolate sounds in various parts of the word. Substitute a specific letter with a letter present in the word. Use newly words learned in sentences. Identify name words or nouns. Write responses to activities neatly and legibly. And express ideas about school. Nalibot mo na ba ang iyong paaralan? Ano-anong mga lugar sa paaralan ang napuntahan mo na? Ano ang itinuturo sa bawat lugar sa paaralan? Halimbawa, sa klinika ay tinuturuan tayo ng pangangalaga sa ating katawan. Sa silid-aklatan naman ay ang pangangalaga at wastong paggamit sa mga libro. Narito ang ilan pang lugar sa paaralan, gaya ng silid-aralan. Dito nagaganap ang formal na pagtuturo at pagkatuto sa pagitan ng guro at mga mag-aaral. Kantina. Dito ang kainan ng mga guro at mag-aaral at dito rin mabibili ang pagkain at inumin. Palikuran. Dito ang lugar para sa wastong pangangailangan sa kalinisan ng katawan. Opisina ng punong guro, kung saan isinasagawa ang pamamahala sa buong paaralan, mga mag-aaral at mga guro. Palaruan. Lugar kung saan naglalaro at nag-eehersisyo ang mga mag-aaral. Noong mga nagdaang araw ay napag-aralan natin ang mga titik sa ating alpabeto, maliban sa mga hiram na titik. Ang mga hiram na titik na pag-aaralan natin ngayon ay ang titik J at titik F. Alam niyo ba ang pangalan ng mga titik na ito? Ano naman ang tunog ng mga titik na ito? Ngayong araw ay malalaman natin ang mga salita na nagsisimula sa titik J at F. Pakinggan ninyo mabuti ang mga salitang ito at siguruhin na kaya ninyo itong masabi at maisulat. Sa mga nakaraang araw ay napag-aralan natin ang mga titik na M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, Y, L, N, G, N, G, P, R, D, H, W. Ngayon ay kilalanin ang mga larawan na makikita sa paaralan. Tukuyin ninyo ang mga panimulang titik ng bawat salita. Anong larawan ito? Tukuyin ang panimulang titik ng salitang ito. Tama! Ang panimulang titik ay letter P. Ang larawang ito ay pambura. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Kilalanin ang larawan. Tama! Ang panimulang titik ay letter G. Ang larawang ito ay gunting. Kilalanin naman ang larawang ito. Ano ang panimulang titik ng salitang ito?
Tama. Ang panimulang titik ay letter W. Ang larawang ito ay watawat. Kilalanin naman ang larawang ito. Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama. Ang panimulang titik ay letter H. Ang larawang ito ay hardin. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Kilalanin ang larawan. Tama. Ang panimulang titik ay letter B. Ang larawang ito ay banyo. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Kilalanin ang larawan. Tama. Ang panimulang titik ay letter Y. Ang larawang ito ay yeso. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama. Ang panimulang titik ay letter I. Ang larawang ito ay ilaw. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama. Ang panimulang titik ay letter U. Ang larawang ito ay upuan. Ang mga salitang ito ay maiuugnay natin sa paaralan. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula na magpapakilala sa atin ng tunog at itsura ng titik na kailangan ninyong matutunan. Sa pakikinig, tandaan ninyo na kailangan ninyong umupo ng maayos at ituon ang inyong mga mata sa teksto na binabasa ng guro. Ang pagbasa natin ay kaliwa, pakanan at mula sa itaas pababa. Handa na ba kayong makinig sa tula? Pagkatapos kong magbasa ay subukan ninyong basahin pagkatapos ko. Ang pamagat ng tula na ating babasahin ay Ang Unang Araw ni Jana Felisa. Maagang pumasok si Jana Felisa. Sabik siya na sa kanyang klase ay makapunta. Mula sa pasukan ng kanyang paaralan, si Jana Felisa ay lumakad sa kanan. Isang puting gusali na maraming pinto. Sa dulo ng pasilyo, siya ay lumiko. Silid aklatan ay nakabukas. Katabi nito ang silid na mayroong mga tinig na malalakas. Maraming bata ang nakaupo sa silid. Si Jana Felisa ay kumakatok sa pinto sa gilid. Nakangiting sumalubong ang kanyang guro. Tila handang-handa na itong magturo. Pinatayo ng guro ang lahat ng mga bata. Pumila sila at naglakad pakaliwa. Ipapakita ng guro ang buong paaralan. Sa silid-aklatan, kanilang sisimulan. Masaya na natapos ang araw ng lahat. Bawat sulok ng paaralan, kanilang siniyasat. Mahalaga na matutunan ng lahat kung saan pupunta, upang kung may kailangan ay agad makita. Ano ang naramdaman ni Jana Felisa sa unang araw ng pagpasok sa eskwela? Ayon sa tulang ating binasa, ang pakiramdam ni Jana Felisa sa unang araw ng pagpasok sa eskwela ay sabik ng pumasok sa eskwela. Ano-ano ang mga bahagi ng paaralan na kanilang pinuntahan ng kanyang mga kaklase? Ayon sa tulang ating binasa, sinimulan sa silid-aklatan. Iyon ang unang bahagi ng paaralan na kanilang pinuntahan. At marami pa silang pinuntahan, gaya ng opisina ng punong guro, kantina, palaruan, klinika, mga silid-aralan, at palikuran. Ano ang mensahe ang gustong iparating ng sumulat ng tula? Ano ang inyong sagot, mga bata? Sa ating tula, nalaman natin ang tunog ng mga hiram na titik na F at J. Ulitin natin ang tunog ng mga titik na F at J. Ang titik F ay may tunog na Ang J naman ay may dalawang tunog. Ang unang tunog ng J ay J, J, J. At ang ikalawang tunog ng J ay katulad ng tunog ng titik H.
Ulitin natin ang tunog ng titik J. Ang tunog ng titik J ay J, J, J. Ang ikalawang tunog ng titik J ay H, H, H. May mga pangalan na binabasa sa tunog ng J na H gaya ng Jose. Binabasa ng Jose. Ang tunog ng J ay binabasa ng katulad sa titik H, Jose. At ang Julio bilang Julio. Ang tunog ng J ay binabasa ng katulad sa titik H, Julio. Sa pagsulat ng malaking titik F ay magsimula sa taas pababa. Mula sa taas na linya ay gagawa ng pahigang linya na maiksi pa kanan. Ulitin ito sa gitnang linya. Para sa maliit na titik F, mula sa pagitan ng taas at gitnang linya ay kukurba pa kaliwa at gagawa ng linya pababa sa pinakailalim na linya at isulat ang pahigang linya sa gitna ng bawat linya. Sa pagsulat ng malaking titik J ay magsimula sa taas pababa hanggang dumating sa pagitan ng gitnang linya at sa ibabang linya ay kukurba pa kaliwa. Mula sa itaas, gumawa ng pahigang linya. Sa pagsulat naman ng maliit na titik J ay magsimula sa gitna pababa hanggang lumagpas sa ibabang linya ay kukurba pa kaliwa. Maglagay ng tuldok sa itaas ng maliit na titik J. Tandaan ang tunog ng F ay at ang tunog ng J ay maaaring J at H. Sa mga nakaraang araw ay nalaman din natin ang tunog ng iba pang katinig at patinig sa ating alpabeto. Subukan nating tukuyin ang panimulang titik ng mga lugar na makikita natin sa paaralan. Tingnan ang mga larawan at tukuyin ninyo ang mga lugar na ito sa paaralan. Anong lugar ito sa paaralan? Tukuyin ninyo ang panimulang titik ng salitang ito. Tama! Ang panimulang titik ay S. Ang larawang ito na makikita sa paaralan ay silid-aklatan. Ang titik S ay katinig. Anong lugar naman ito sa paaralan? Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama! Ito ay titik K. Ang larawang ito ay kantina. Ang titik K ay isang katinig. Ano namang lugar ito sa paaralan? Tukuyin ang panimulang titik ng salitang ito. Tama! Ang panimulang titik ay P. Ang larawang ito ay palikuran. Ang titik P ay isang katinig. Ano namang lugar ito sa paaralan? Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama! Ang panimulang titik ay O. Ang lugar na ito ay opisina ng punong guro. Ang titik O ay isang patinig. Mahusay at natandaan ninyo ang mga panimulang titik ng mga salitang ito. Ngayon naman ay subukan nating basahin ang ibang salita sa ibaba. Basa, lapis, payong, pambura. Subukan nating palitan ang panimulang titik ng basa ng titik T. Anong bagong salita? Ang gagawin natin ay papalitan natin ang panimulang titik na B at papalitan natin ito ng titik T. Mula sa salitang basa, kapag pinalitan ito ng titik T, ang bagong salita ay tasa. Basahin ninyo ang lapis. Maglagay kayo ng G pagkatapos ng A. At palitan ninyo ang I ng tunog na A, na may tunog na A. Palitan natin ang I ng A. Ano na ang bagong salita? Tama, ang bagong salita ay lagpas. Balikan natin ang ilan sa mga salita sa taas at iba pang salita na may kaugnayan sa paaralan.
Tukuyin natin kung alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari o tinatawag na naming word. Basahin ang mga sumusunod. Silid-aklatan, kantina, lapis, pusa, basa, kaarawan, pambura, punong guro. Alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng tao, hayop, bagay o pangyayari? Unahin natin ang silid-aklatan. Ang silid-aklatan ay lugar. Sumunod naman ay ang kantina. Ang kantina ay lugar. Ang lapis naman ay bagay. Ang pusa ay hayop. Basa. Ito ay pangyayari. Kaarawan. Ito ay pangyayari. Pambura. Ito ay bagay. Punong guro. Ito ay tao. May ilang mga pangalan sa listahan ay pangalan na itinatawag sa hayop, tao, bagay, lugar at pangyayari. Ang tawag sa mga ito ay naming words. Natutunan ninyo sa nakaraang aralin na ang mga salita at pangalan ng mga bagay ay nagsisimula sa iba't ibang titik ng alpabeto. Subukan ninyong magbigay ng iba't ibang bagay, hayop, tao at lugar na makikita natin sa paligid sa paaralan. Halimbawa, ano ang panimulang titik ng larawang ito? Tama! Ang larawang ito ay nagsisimula sa letrang L. Ano naman ang kasunod na titik? Tama! Ang kasunod na titik ay A. Ito ang unang pantig ng salitang lapis, la. Ngayon ay buuin na ang pangalan ng larawan. P, I, S. Ano ang nabuong salita? Tama, lapis. Tukuyin ang salitang nabuo kung ito ba ay tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Tama, ito ay bagay. Tandaan na ang mga pangalan o noun ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!